Bago nga kami magpungos ng manok ay tiningnan namin kung alin sa mga manok ang lalaban na. Pangalawang bitaw na ito kaya siguradong lalaban na sila. Una ang tapang ng mga manok. At yan inilagay namin lahat yan yung mga stags na twice pa lang nabibitaw. Isasama na rin sila sa pupungusan. At yan, mag-uumpisa na kaming magbitaw. Medyo naambo na kaya nagmadali na kami. At sunod-sunod na nga namin binitaw ang mga stags. Binibilisan na nga namin at naambon na. At syempre, baka mapalo na naman tayo ni Lolo, kaya pasensya na po, hindi talaga pwedeng ipakita ang bitaw. Saglit lang naman namin binibitaw ang mga stags dahil bata pa yan, delikadong mapilayan. At pagkatapos nga naming magbitaw ay pina-arrange ko kay Ulan ang lahat ng mga manok. Pinaghalo-halo kasi ni Ulan ang mga magugulang at mga stags na manok. Nahihirapan tuloy maghanap kung nasaan yung isang manok. Sabi ni J. Fern, ilagay sa unang linya ng mga tipi yung mga unang itinali. Sunod-sunod ang pinakamagulang hanggang sa pinakabata at sa mga bagong tali. Yung mga bagong tali andun lahat sa pinakaharap. Kaya hindi na malilito kung saan nakalagay yung mga magugulang dun sa mga bata. Yung mga banded naman na matatapang na ay sa malapit sa kubo itinali para mabilis hanguin ni Ulan kapag umulan. Hindi kasi sila pwedeng paulanan dahil malapit na silang ihanda. Kaya pinungusan na rin para makarecover agad ang manok bago ihanda. Maselan kasi ang manok, nai-stress yan pag pinupungusan. Kaya dapat bago sila ihanda ay fully healed na ang pungos. Buti na lang andun si Matt Kirby na ilipat nila ng maayos ang mga manok. Maalwan na ngayong hanapin ang mga manok na mga nalaban at hindi nalaban. Yung mga cock naman at mga brood cock ay itinali ni Ulan lahat sa malapit sa alpasan. Lagi kasing may mga nalabas na inahin at pulet kaya nakakababa yung mga nakataling malapit sa alpasan. Kaya yung mga broodcock na itinali doon, sila na lang ang mambababa sa mga inahin. Ang hirap din pala maglipat ng manok. Pag bagong lipat ang mga manok, may panibago katabi, nag-aabutan sila sa talian. Kaya kailangan talaga silang bantayan at baka mamaya ay matanggal ang tali sa binti, kakaabot sa katabing manok. Yun lang po mga kanogis. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!